Palakpakan natin si Lord. Sa buhay ni Ate Josie, di ba? Sometimes, sa sobrang excitement natin at sa daming ibinubuhos ng Diyos sa atin, hindi tayo makatigil sa pagsasalita. Ano? Si Ate Josie, talaga sabi niya, ipangangalandakan ko ang kabutihan ng Diyos. And that should be the character of a true Christian is. No, kesa sa magchismis tayo ng ibang tao, ipangalandakan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? So can you tell your neighbor, Happy New Year? Ayan. Praise God. No? 2025 na. Palakpakan natin ang Lord. 'Di ba? Napakaraming taon na ang nagbago, 2,000 plus years ago, pero ang salita ng Diyos hindi pa rin nagbabago. Praise God. Kaya wala tayong ibang dapat panaligan at sandalan kung hindi ang salita ng Diyos. So bago ako magsimula, saan po yung mga bago nating friends? Can you raise your hands? Ayan, ang dami. Praise the Lord. Saka sa likod. Yung pa sa likod. Naririnig niyo po ako sa likod? Amen. God is so good. No, you are so precious. As the pastor of this church, we want to welcome you with all our heart. No, welcome na welcome po kayo sa pamilyang ito. No, hindi po kami perpekto, ha? Pero we have a perfect God. So palakpakan natin sila, church. So kumusta yung mga handaan? Kumusta ang mga kaganapan sa buhay? Ang bilis ng mga pangyayari, ano? No, in just an instant, tapos na ang lahat. Sino ang nag-gain ng timbang? Ako kasi maluwang yung pantalon ko ngayon eh. No? Kasi oversize yung naregalo. Yan pala yun. So, napakabilis ng mga pangyayari, but with all these happenings, there's one thing that gives us joy. It is only Jesus Christ. At alam ko, marami sa ating lahat, dahil New Year, New You. Di ba? Maraming New Year's resolution. Oh, hindi na ako kakain ng kanin. No, magiging consistent na ako sa devotion. You know, let's be truthful. Scrap your New Year's resolution. Hindi nyo yan masusustain. Dahil mga after 7 days or after a month, blessed ka kung 3 months. No, yung lahat ng mga sinulat yung New Year's resolution is consistent mong magawa. I would rather encourage all of us to start changing small habits rather than writing your New Year's resolution. It can help, pwede, isulat natin, pero rather than resolution, change my own habit. No? I would encourage you to write down ang lahat ng mga bagay na what should I have the courage to stop? Yung ano ba yung mga bagay na kailangan kong bigyan ng lakas ng loob na itigil? Sobra ba akong magmahal sa kapwa ko na kahit isusubo at kakainin ng pamilya ko, ipapautang ko pa? Something na kailangan nating tapangan. Or maybe courage to stop, not to be overworking or alcoholic sa trabaho. Na puro overtime, nakakalimutan ko ng bigyan ng oras ang asawa ko, yung health ko, exhausted na ako physically but I'm still working. Extra mile because of money. No? Kailangan nating tapangan na ihinto. If it is for the sake of our health and our family. Or maybe this is the year to change small habits and having the courage to start a brand new things in our life or brand new habits. For example, pagising ko sa umaga, dati ang una kong ginagawa, mag-toothbrush. Pwede kayang gawin kong habit ngayon na pagising ko sa umaga, kukunin ko yung Bible ko. Magpipray ako, magpapasalamat ako sa Diyos, magbabasa ako ng Bible, I will commit my day, and the next thing that I will do is to kiss my wife without brushing my teeth. No? Tingnan natin kung talagang mahal nila tayo. Or to some, sa mga estudyante,
You will do the same to open your Bible, and then, before doing anything else, go to your parents and say, "Thank you, Ma, sa pagmamahal. Tay, salamat sa pagpo-provide." So we will start our everyday with God and the relationship with our family. Or maybe, to some, we will start a new thing. Mag-e-exercise na ako. Hindi ko sasabihing papayat na ako, pero sisimulan kong maglakad. Mag-start ako ng 3 minutes. The next day, 5 minutes. Hindi ko agad bibiglain na pupunta ako sa oval at ipopost ko day 1 forever. Hindi na sundan ng day 2. Ay, tabi-tabi po. Diba? Ako nga, ayoko na mag-picture ng exercise ko, pero in fairness, nakalakad na ako ng 2 araw. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga, nag-white na ako, oh. Ayan. Now, so, all these things are good, but I want to set it straight. Kasi sa maraming churches, or the past few years, sa tuwing sasalubungin natin ng bagong taon, ang tinuturo ko lagi is, can you not see it? There is a new thing that is coming. Which is good. Good to hear, di ba? Kaya lang minsan nahahype. Masyadong nahahype yung mga bago, merong bagong ganito, may ba. But we tend to forget to go back to the foundation kung sino bang makakatulong sa atin para sa pagbabago. And that will lead us to my topic this morning, continuation nung December 22, the wonderful person of Jesus Christ. Amen? No, the wonderful person. No, ang context natin is from the book of Isaiah, chapter 9, verse 6 to 7. Sabayan niyo ako, sabi niya, "Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin ito at paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguruduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito." Ito po ang ating context today. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa iyong magandang balita, Panginoon. Dalangin ko po na itago mo po ako sa presensya mo. Anoint my lips, O Lord God, that I will share only the word that will be planted sa puso ng aking mga kapatid na makakatulong, Panginoon, sa kanilang pagbabago, sa aming pagbabago, Panginoon. Lord, turuan mo po kami na magpakumbaba sa kautusan mo at sa iyong salita upang ang bawat isa sa amin matamo ang iyong pangako na magkaroon kami ng kapayapaan at masaganang buhay this 2025. Lord, we pray and declare that it is ours in Jesus' name, and everybody will say, Amen. Amen. So, last December 22, no, naputol yung ating pagtuturo tungkol sa Book of Isaiah. By the way, Merry Christmas. Can you tell your neighbor, Merry Christmas? Merry Christmas. Sabihin niya, parang late yata si pastor. No. Christmas is every day. It is not only on December. Christmas is every day. Every time that the mass or group of people will gather and Jesus is the Christ, it's Christmas. So, Merry Christmas. So, ano yung 4 na character ng Messiah o ng ating Diyos, no? Kasi kung may gusto tayong goal or vision for 2025 sa ating personal na buhay, sa career path natin, sa health natin, we want the better, the good, the peace, the joy. So lahat ng mabuti gusto nating matamo. Excuse me. We should know and understand first kung sino yung sasandalan natin. Aminin natin o hindi, sa tuwing lalakad tayo at may gusto tayong abutin, maraming obstacles in life. Tama, mali? No? Who would agree with me, minsan magsisimula ka pa lang, marami ng sagabal. No? That's why I would like to share to you our Messiah. No? Ano nga yung Messiah?
He is the set apart, the anointed one. He is our Christ, our Lord Jesus Christ. And that's why ang topic natin is wonderful person because our God who is spirit became a man. No? Nagkatawang tao through the life of Jesus Christ. That's why he was born in the manger. And today, I want to share to you that our new year, dapat mag-start tayo in knowing what kind of God we serve. Siyempre, dapat yung sasandalan natin, kilala natin. Tama, mali. No? The Messiah, na kung sinong siya yung ating pagkakatiwalaan, sabi nga ni Ate Josie, na pagkakatiwalaan. Hindi yung pag nag-pray ka, nagtiwala ka, nagsabi ka, pero pag binigay, nagda-doubt ka. Sometimes that's the problem of man. Right? Kaya mahalaga yung sasandalan natin. Dapat strong yung sandalan natin ngayong 2025. Dapat hindi lang siya parang itinanim sa buhangin na pagdating ng isang bagyo, wala na. Dapat it is rooted, no? Hindi nagmamaliw. No? Hindi lang siya panandalian. So this 2025, if we don't know to whom we trust, our 2025 might be a failure. Again. Pero kung gusto nating may pagbabago, as we put and know our God, surely, tell your neighbor, surely daw. Ibig sabihin, sigurado. Hindi luck, hindi lucky. It's sure, 100%. Our 2025 will be the year of the Lord's favor. It is the Lord's acceleration. It is the Lord's promotion and restoration. Hindi ko hinahype, but this is the promise of God. Pero, ang bibigyan ko ng focus is yung pundasyon. Sometimes, di ba, masyado tayong excited sa promotion, sa acceleration. Wow, 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 there's a new thing, there's a new thing. Pero hindi naman natin alam kung kanino tayo sasandal. Kaya habang lumalakad tayo, nagkaroon ng problema, wala na. Parang tapos na yung buhay sa inyo. So that's why we will start it with the 4 characteristics that we must believe in to the Messiah. Number 1, bibilisan ko to because tinuro ko na, wonderful counselor. Sabi sa verse 6c, siya ang kahangahangang tagapayo. When we say wonderful, ibig sabihin yan, supernatural, extraordinary, may abilidad, at hindi na kailangan ng wisdom ni Google o ni Wikipedia. Because ang lahat ng pinagmumulan ng karunungan na kailangan natin sa buhay comes from Himself, our God. Kanino ba nagmula ang creation? Kay God. Do you know kung paano nilikha ang mundo? Hindi nyo alam? Ibig sabihin, hindi kayo nagbasang Bible. How many days nilikha ang mundo? 6 days. Very good. Because on the 7th day, God Himself rested. Alam nyo ba kung paano na-form ang meteor? Meteorites. Do you know meteor? Baka alam nyo lang, Meteor Garden. F4. Ha? Sino mga kabatch ko dyan? Sunshine, daming sugat. Alright? No? So, do you know how a person, no, o yung bata, nabubuo yung kamay, yung kuko, yung buhok sa loob ng sinapupunan ng nanay? Do you even like ask that? Meron bang nagtatahi sa loob? Di ba? Meron bang, paano yung skin? Paano nabubuo? May makina ba sa loob ng sinapupunan ng nanay? Some things that nobody can answer. Or maybe science can answer it, but it's not the full context of how millions of DNA na pinagsama-sama magiging kasing gwapo nito. Diba? God is good all the time, no? And all this wisdom comes from God. So kung nagmumula ang karunungan, nagmumula ang karunungan sa Diyos, kanino ka hihingi ng payo kapag may problema ka? Kanino ka hihingi ng payo kung paano mo sisimulan ng buhay mo ngayon 2025? Baka naman humanap pa kayo ng abante at hanapin nyo yung zodiac sign ninyo. Uy, Libra ako, Libra. O, araw na ito, makakakita ka ng puting babae, siya'y mapapangasawa mo. Kikiligin ka naman, hahanapin mo yung kulay puting
t-shirt na suot ng babae. Is that wisdom from God? No. Please, wag po kayong maniwala sa horoscope. Alright? Ay, hindi. Sabi ni Madam Oring. Sinong panahon ni Madam Oring? Uy, umamin. Sino nakakilala kay Madam Oring? Diba? Friend mo pa. Bolang kristal. Alright? Don't believe with this kind of wisdom, no? Baga minsan kasi, astrologies and all, let us not put our faith in them. Sino yung sikat ngayon na babae? Si Baldwin ba yun? No? Nangyayari ang lahat. No? But, sabi dito, our wonderful counselor is perfect. He is the only reliable counselor whose teaching and judgment are beyond human wisdom. When you say beyond, higit pa sa karunungan natin. At kaya niyang solusyonan ang lahat ng problema. When you say lahat, hindi pinipili ng Diyos. Nasa Bible lahat ang kasagutan. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians, ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyo at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nyo ng lubos ng lihim ng plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. So, where are we going to turn to? To Jesus, the Messiah. Do you want to know kung paano natin sisimulan ang bagong buhay natin this 2025? Ask the Lord. Ask the Holy Spirit. If you are in the crossroad at this time, in the middle of decision making, magre-resign ba ako sa trabaho ko at hahanap ng bago? Huwag kang magtanong sa ka-life group mo. Tanungin mo ang Diyos. Minsan nagiging emotional lang tayo dahil overwhelmed tayo sa trabaho. Or pwede rin, kaya nagiging overwhelmed tayo, ginagamit ng Lord yon para sabihin humanap ka na ng ibang trabaho. Nakakalito, di ba? Sinong tatanungin? Si Lord. Paano po malalaman na sumagot na ang Diyos? When you have peace sa puso mo. Amen? Allow the Holy Spirit, no, to give you a wise counsel when you turn to God and pray inside your room, in your prayer room, and then the Holy Spirit will guide you. Seek the guidance of the wonderful counselor and trust Him. When you say trust Him, sabi nga kanina ni Ate Josie, natatawa ako sa kanya kasi nagtitiwala siya nung nagdadasal. Nung sinagot, hindi pinagkatiwalaan yung resulta. Di ba napaka-unfair ng tao? No? So, again, ang Messiah, simulan natin ang ating 2025 knowing that our God is a wonderful counselor. Kahanga-hangang tagapayo. Hindi si Madam Oring, hindi yung horoscope, hindi yung loto, hindi yung weteng, no? Hindi lalo ang Facebook. Kasi napakarami ngayon in just one click, no? Mag-type ka lang Google, how my life will be this 2025. Ang daming sinasabi. Lalo ngayon sa Messenger, AI, no? Magtanong ka dun, sasagutin niya. Minsan, akala mo totoo. Kasi parang, ay, tumatama, sumasakto. No? Again, church, lean towards God. Amen? Number 2, our Messiah is a mighty God. Pag sinabing mighty God, He is makapangyarihan. Dakila ang Diyos. Sinong na-bless dun sa worship kanina dun sa pangako? Dakilang katapatan mo. Di ba parang, oo nga no, God. Habang binabasa at kinakanta ko yung bawat lyrics nung kantang yon, parang sapul na, all these years, si God lang yung hindi nag-fail sa akin. My wife fails me many times. Right, Chow Yen? Praise be to God, meron kaming Diyos. Kaya minamahal ko siya. But my love for her is not 100% every day. It fluctuates. And sometimes, gusto ko na siyang isoli sa Malaysia. Pero minsan sasabihin ng Lord sa akin, aarti ka pa sa itsura mong yan.
Grabe ka, Lord. Di ba nilikha mo ko, I'm wonderfully created? No? But, having said that, isa lang ang napagkakatiwalaan natin na never nagja-judge sa atin, na never nabibitaw sa atin. I will always find comfort from God. Kasi pag iniyak mo, parang may nakikinig talaga na somehow napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Aminin man natin o hindi, malalaman mong may pagbabago sa buhay mo kapag binasa mo ang salita ng Diyos. Tama mali. Sinong nakaka-relate that when you are reading the Bible, it will speak to you and somehow, uy, dati ganito ako, pero ngayon ganito na ako. Ay, nakaka-happy. Wag tayong maging ipokrito. Ang sarap din sa pakiramdam na ma-realize mo sa pagbabasa ng devotion, may nagbabago sa puso mo. Sino dito ang laging kinikilig kapag pinapakita ng Lord sa'yo, nak, nagbago ka ng konti. Taas kamay. Yeah. It's okay to be proud when the Lord affirms you. Alright? Do not wait from the approval of man, but wait from the approval of the Most High God, the mighty God that we serve, because He knows everything. Because this mighty God is someone who is strong and powerful. Siya ang pinakamakapangyarihan. Sabi nga, ang Hebrew word ng God is the word El. El Shaddai. Diba? Elohim. Diba? No? It is referring to the deity of God Himself. He is powerful. He is all-knowing, omniscient, omnipresent. No? Yung pagka-Diyos ng Panginoon ay hindi maikukumpara kahit saan, kahit kanino. So, kanino ka sasandal? Sa pera? Ang pera na uubos. Ang pasensya ko, konting-konti na lang. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, kailanman na hindi nagbabago. Amen? No? He is always at work. Kung nakafollow kayo sa Facebook ko, I posted last January 4 about never despise a small beginning. No? Basahin nyo na lang kasi pag kinuwento ko sa iyo, haba tayo. No? I saw two of my members sa life group way back a decade ago. Grabe, hindi ko na-expect na nagbago pa yung mga yon. Sila yung mga sakit sa ulo during my life group days, but now they are doing well and they're inspiring other believers because they change a lot. Do not despise the power of God. Minsan kasi akala natin tayo ang magpapabago sa tao. But it is the power of God. Kaya sabi ni Prophet Isaiah sa 10:20, darating ang araw na ang natitirang Israelitang lahi ni Jacob ay hindi na magtitiwala sa Assyria na nagpahirap sa kanila. Magtitiwala na sila sa Panginoon, ang banal na Diyos ng magbabalik loob sila sa sabay-sabay. Sino ang pinakamakapangyarihang Diyos? Ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. The God of Jacob, the God of Abraham, the God of David is the same God that we are serving. He is referring to Yahweh. Yahweh. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Hey, this is real, no? Yahweh. He is the giver of life. No? He is the Messiah. He is the Most High God. No? Sabi nga kanina ni ate, no? He brings victory in our lives. Sino dito, 2024, when you get to know Jesus Christ, na-realize nyo yung mga tagumpay sa buhay? Nung hindi nyo kilala ang Diyos, akala mo wala nangyayari sa buhay mo. Pero nung nakilala mo ang Diyos, napakalinaw na kumikilos ng Panginoon. Na even the small things in our life, it is small wins. Not because of our might, because God is with us. Because of His power, our Yahweh. Napakalinaw that this wonderful person, Jesus Christ, na nagkatawang tao, claims that He is God. Sabi niya sa bagong tipan, na siya ang makapangyarihang Diyos. Basahin natin, John chapter 8, verse 58. Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Pero kung babasahin nyo ang Biblia, sino na una? Si Jesus o si Abraham?
Sa konteksto at sa pagbabasa ng history, ng genealogy, si Abraham ay naunang nabuhay kesa sa pagkapanganak ni Jesus. Tama, mali. Pero bakit kiniklaim ni Jesus that before Abraham was I am? It talks about the Trinitarian belief. God the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. Amen? Jesus is God. But Jesus is not the Father. Nagigets nyo? The Holy Spirit is God, but the Holy Spirit is not Jesus. Tatlong persona, iisang Diyos. Understood? Sabi niya, I am is the name of God in the Old Testament. God revealed Himself to Moses and says, I am who I am at the burning bush. Saan makikita yon? Exodus chapter 3, verse 14. Basahin natin. And God said to Moses, sabay-sabay, I am who I am. And He said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Sa Exodus 3:14, ang nagsasalita dito, God the Father, the creator of heaven and earth, in the Old Testament. But in the New Testament, it is Jesus claiming that He is the I am. Sa lahat ng mga totoong born-again Christians, they would understand this. But to those who doesn't believe Christ is Lord, they won't understand this. And they will keep arguing. But Jesus Himself, no, He claims that He is God. Kaya kanino tayo didepende ngayon 2025? Eh di kay Jesus. No? Anong sabi sa Gospel of Matthew? Matthew 28 verse 18, sabi niya, and Jesus came and spoke to them saying, all, pag sinabing all, may kulang? Lahat. Anong kailangan mo ngayon? Asawa? Anak? Nung asawa at jowa, si Ate Baby talagang, diba? Pera? Kalusugan? Anong kailangan mo? Let's, maging totoo tayo. Diba? May kailangan tayo sa mundo, wala? Meron, no? Sabi niya, all authority. No, if all authority, ibig sabihin, heaven and earth. He's the King of all kings. Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. Sabi niya, all authority has been given to me, sabi ni Jesus. In heaven and on earth. So kanino tayo magtitiwala? Kanino tayo sasandal? Kanino tayo mananampalataya? 2025 na. Si Pastor pare-pareho lagi ang sinasabi. Sinasabi ko paulit-ulit dahil marami pa rin sa atin. You know Jesus by your mind, but you know Jesus by your life. Because if you do, you should not be complaining with your life. At dapat ginagawa nyo na ngayon ang sinasabi ni God. Go and make disciples of all nations. Amen? No? Jesus, through the entire New Testament, wala siyang ibang ginawa kundi mag-perform ng signs and wonders. Nagpagaling ba si Jesus? Yes. Nagpalakad ba siya ng pilay? Yes. Nakakita ba ang bulag? Yes. Nabuhay ba ang patay? Yes. Siya mismo namatay at nabuhay na maguli. Yes. Kanino ka sasandal? Eh di sa pinakamakapangyarihang Diyos. Ang dami nating sinusulat na New Year's resolution. Di naman natin alam tumawag at sumandal dun sa Diyos na nagbibigay at tumutulong. Magtatagumpay ka? Never. Trust me, church. Done this, done that. Sa 7 taon ko dito, alam nyo na, di ba? Nangako na ako, 7 taon, papayat ako. Sabi ko, this year, hi God, I surrender. Let your will be done. Kung pumayat, salamat. Kung di pumayat, kasalanan ko. Tama? No, with my health. Kapag ako nagkasakit this year, I didn't take care of myself. Something's wrong. No, even if I will trust God, kung di ako makikipag-partner
Can you say partner? Sa kalooban niya. May mangyayari ba? Kaya nga sabi ni Apostle James sa Santiago, faith without deeds is meaningless. Nananampalataya ka pero hindi ka sumusunod sa pinagkakasampalatayaan mo. Who is Jesus? Nothing will happen. That's why our lives will remain the same. Sabi ko kanina sa inyo, your 2025 will remain the same and it will be a failure kung inisip mo na this is a new year, pero hindi ka nagpalit ng habits mo, hindi ka nagpalit ng tiwala mo sa Diyos, hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, no? It is just another year. Same life, same old things, another year. Nagpapalit ang 2020s, pero ang buhay mo hindi nagbabago. Bakit? Mali ang sinasandalan mo. Ang sinasandalan mo, sarili mo. When we see ourselves as God, yung parang binibitbit natin lahat, kaya ko to, alam ko to, it will always be a failure. But when we surrender it to God, His grace is sufficient. And we admit that when we embrace our weakness, na Lord, hindi ko kaya, it will be a doorway that God's grace is more than sufficient. Can I hear an amen? Aminin natin minsan sa buhay natin, mahina tayo. Kaya kailangan natin ang makapangyarihang Diyos. Amen? Number 3, do you know that Jesus is an everlasting Father? O walang hanggang Ama? Wait. Sabi mo kanina, iba si Jesus, iba si Father. Anong pinagsasabi mo, pastor? Niloloko mo ba kami? Tama, mali. Akala ko bang iba ang Diyos Ama kay Jesus? Pero isa silang Diyos? No. Let me explain to you. Nung sinulat ni Isaiah, the prophet Isaiah, itong kasulatan na to, buhay na ba si Jesus? Not yet. But, upon writing Isaiah, yung binasa natin kanina, no? Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, sabi niya, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin, tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. During this time, Isaiah doesn't have any idea about the Trinity. Ang alam lang niya is Diyos Ama. But he doesn't know fully the context of the fulfillment of this prophecy in the New Testament. That there will be a son na ipapanganak doon sa sabsaban who will become a man. Nagets nyo? In essence, para mas maintindihan natin that our Messiah will become an everlasting Father, ang gustong iparating dito is yung katangian ng magiging Messiah, na magiging hari, should have a character of a father. Kasi kapag ruler ka, pag hari ka, pag ikaw ang nag-o-oversee ng lahat, kung wala kang puso ng isang tatay, paano mo aalagaan ng lahat ng nasasakupan mo? Tama, mali. Sino po ang tatay dito? Taas ang kamay. Tatay. Tatay? Taas kamay. Ang baba eh. Taas, tatay. Pakataas natin. Di ba kayo nag-deodorant? Lahat ng tatay, walang ibang hangad sa mga anak, lalo na kung babae, proteksyon at pagmamahal. Tama, hindi? Meron ba tatay dito na naghangad ng kasamaan sa anak? Kung meron, halika dito. Hinahamon kita. Hinahamon kita, hindi ako lalaban sa iyo. Hindi. This is serious. Kahit gaano kasama ang earthly father natin, they still have the heart to love their children. Tama? Kaya nga merong mga nagnanakaw eh. Minsan, nakakapagnakaw sila even if they don't want, simply because they want to feed their children. Tama, mali? Or sometimes, ang mga tatay ayaw umalis papuntang abroad, pero nag-a-abroad sila because they wanted to provide for their children. Tama, mali?
Mga nanay, nag-a-agree ho ba kayo na mababait ang mga asawa nyo? Parang 3 lang ang nag-agree na mabait ang asawa nila. Provider ba ang mga asawa natin? Di ba? Mapagmahal ba sila? May nakita akong post. Mahilig ako sa Facebook. Kaya yung iba sa akin, yung iba dito, binablock na ako eh. Pinasalamatan ng kanyang asawa. Thank you for providing for us all these years. You are a wonderful father. Naisip-isip ko, gustong shopping nito. Why? Simply because they see their husbands to be a great provider. Alam nila, sa sarili nila at secured sila na hindi sila madi-disappoint sa asawa nila. So meaning, the trust of that wife who posted that is very secured na hindi siya mapapahiya. Tama, mali? That's the security that they are getting sa kanilang mga husbands. Do you feel the same, Shawian? Hindi daw. Kasi daw ako ngangak-ngak. Kailangan ba yan? Needs ba yan o want ba yan? Ibang klase asawa. So, going back, kung yung earthly wife or earthly children can trust their earthly father, what more the Father in heaven? Yun ang katangian na sinusulat ni Prophet Isaiah na ang Messiah dapat ganun. Ganun ang katangian. That's why sabi ko, 4 characteristics. So the Messiah's characteristic should be like an everlasting father. Yung hindi lang siya magpapakaama dun sa first trimester nung asawa niya, nung buntis, na sinamahang magpa-check up, magbigay ng 500. Pero nung may anak na, pinabayaan na silang 2. Magkasama sila sa bahay, pero hindi na binibigyan ng atensyon. Hindi na proteksyonan. Hindi na nagpo-provide. Kaya yung misis, nagdadalawang isip na kung itutuloy pa ba. May mga pangyayaring ganyan sa mundo. Na yung akala mo, mahal mo, dahil nag-provide nung una. But then again, sabi ko nga, our heart is deceitful. Kapag hindi na nabibigay yung proteksyon at pag-ibig sometimes, yung mga asawang babae nanggigigil. Gusto nang makipaghiwalay. Selfish ba yung mga babae? No. Because guys, yung mga lalaki, husband, should provide and protect their family. The role of the father is to love their wives and their children. When you say love, the totality or the entire package should be given to the family. So hindi natin masisisi yung mga nanay na ganon. That's the very character that the ruler or the head of the family should be. And it is everlasting. Hindi lang sa umpisa. Nung nanliligaw, susungkitin ko ang buwan. Lalanguyin ko ang pinakamalalim na karagatan. Aakyatin ang pinakamatayog na kabundukan. Makuha ko lamang ang matamis mong oo. Ito naman babae. Nakakuha sa maganda salita. Oh yes, I love you. Di naging sila. Kinasal, nagkaanak. Ngayon, mamamalengke yung asawa. Biglang umulan. Be, pakisundo mo nga ako dito sa kanto kasi umuulan. Tanda mo na, may yung di mag-tricycle ka dyan. Dito ako sa bahay, susunduin kitang payong, ba't di ka mag-tricycle? Akala ko ba susungkitin niya yung bituin? Akala ko ba lalanguyin ng karagatan? Nagpapasundo lang ako, hindi magawa. Promises of a man made to be broken. But not all. Not all.
Nakaka-relate? But a true father should be everlasting love. Kaya nga, di ba, kapag kinakasal, for richer or for poorer, in sickness or in health, till death do us part. Tama, mali? Bakit nakakalimot ang iba? No? Pero wag natin pag-usapan ng mga kalalakihan, baka may nakaabang na namang araw. Amen? No? So this loving Father, this Messiah, no, is the same character of Jesus Christ. He protects, He cares, He loves. He's always present. When you say always present, hindi lang siya present kapag magbibigay na sweldo. Pero kapag masakit at masama ang ulot nararamdaman ng asawa, nandun din dapat siya. Tama? Lalo na sa moments na may toyo at suka. Kung mag-aadobo yung mga nanay, yung may toyo sila, will always be there. So, naintindihan? God the Father is not Jesus. Jesus is not the Holy Spirit, but they are God. So, paano natin malaman na iisa sila? John chapter 10 verse 30 ang sabi, I and my Father are one. Iisa. John 10:38. But if I do, though you do not believe me, believe the works that you may know and believe that the Father, God the Father is in me and I in Him. Sino nagsasalita dyan? Jesus. Naintindihan nyo? Napakaliwanag naman ng scripture, right? No? So sabi niya, the Messiah will exist. Jesus Christ will exist in eternity. There is eternal life in Christ Jesus our Lord. So kung may buhay na walang hanggan kay Kristo, kanino mo ibibigay ang buhay mo? Hindi sa Kanya. Hindi lang yung 2025 mo, kundi yung buong buhay mo. He is the provider of eternal life. Can you tell your neighbor, gusto mo ba ng eternal life? Gusto daw o ayaw? Tanungin nyo yung katabi nyo kung gusto eternal life. Ang hindi nagtanong, bahala kayo. Okay. Alam nyo kung paano. Sa likod, paano magkakaroon ng eternal life? Sabay-sabay tayo. John 3:16. For God begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa, na kung, tuloy, who are longing for a father? Sino ang naglolong for a father? Sino ang nakakamiss sa mga tatay nyo? Sino nakakamiss sa asawa? Because I know to some of you, your earthly father, baka na-deads na. O kung, ano ba yan? Yung asawa, boyfriend, o ano? No? So, now, I'm serious. To some of us, yung mga tatay natin, maaaring wala na sa mundo. That's why we are longing for them. We miss them. Or to some of us, yung mga asawa natin, sumakabilang buhay o sumakabilang bahay. And somehow, you miss them. Or sa mga kabataan, to the youth, nandyan yung tatay nyo, pero parang he's not existing. This is so true to some of the youth. Na parang there's emptiness inside of your heart. Si Papa, nakikita ko, pero parang patay. And you are longing for a father's love. You are longing for a father's embrace. That this 2025, gusto mong maranasan yung pag-ibig ng isang ama.
Yung bang parang naku-question mo, mahal ba ako ng tatay ko? Hala. Ayoko miyak. Then this is the promise of God. Jesus is your everlasting Father. Turn to Him because He will not fail you. Turn to Jesus because He will fill the void. Alam niyo yung emptiness sa puso natin that you are longing for a father's love, a father's embrace? Just turn to Jesus. He promised to love you. He promised to fill the gap. So this 2025, kung nawawalan ka ng pag-asa na yung biological father mo, parang wala ng pag-asa yan, kuya. Masaya na siya sa buhay niya. Let me encourage you. There's still hope. Just fix your eyes on the author and the perfecter of your faith, Jesus Christ, and allow Jesus to fill the gap. Now, because mas maganda siyang sandalan kaysa sa mga tatay sa mundo, napakabait. Amen? Lastly, Jesus is also the Prince of Peace. Ang sabi niya, siya ang prinsipe ng kapayapaan. So, kanino tayo maglilin on? E di dun sa nagbibigay ng kapayapaan, di ba? This is the thing that we are desiring, all of us. Sinong ayaw ng kapayapaan? Wala. Sinong gusto ng kapayapaan? Hebrew word is shalom. Shalom, shalom. Can you tell your neighbor, shalom? Have peace with the Lord. Allow the longing sa puso ninyo na yung peace na yon ay bibigay ng Diyos. No, shalom or peace is not the absence of war and conflicts, but it is the completeness, the wholeness, and the contentment of our heart. Amen? Shalom peace refers to a condition where all things follow their God-designed destiny without being disturbed. Hindi nawawala yung kapayapaan mo dahil wala kang pagkain. Hindi mawawala yung kapayapaan mo dahil wala kang jowa. Hindi mawawala yung kapayapaan mo dahil wala kang tatay. But you will continue to have that shalom peace because you know that God is your everlasting Father. That Jesus is the Prince of Peace who will fill the gap na hindi mabigay ni numan. Amen? Are you with me? No, our heart is designed to be filled by the presence of God alone. And only the Messiah can give that true peace inside of you. No? That's why I would like to encourage all of us, as the angels announce in the book of Luke, chapter 2, verse 14, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa, sa mga taong, if you want to have peace in your heart, just praise the Lord. Sino dito kanina kumakanta nung new start? You give me a new start, taking all the old, Jesus in the whole night, taking all his old. Di ba it gives you joy? That somehow, kapag naaalala mo yung mga nawala sa buhay, o yung mga, sabi ko nga yung tatay, o yung nanay, but when you sing songs, when you worship God, somehow there's a divine exchange of peace and love, of security. Amen? Paano ba binigay ni Jesus, ng Messiah, yung peace sa atin? He gave it in 3 ways. Number 1, He brought peace between man and God. Binigay yung kapayapaan ni Kristo sa atin between man and God. Sa paanong paraan? Excuse me. Sorry ha. Lema, baklasin ka in Jesus' name. No, when we receive forgiveness and we are reconciled back to God because of Jesus. So, nagkaroon tayo ng kapayapaan at reconciliation and forgiveness because of Jesus Christ's death on the Calvary, reconciliation ng God the Father at tayo na buo. Hindi nyo ba papasalamatan? Hindi ba kayo magdidepend doon sa Messiah?
Because the Messiah himself became the bridge to the reconciliation with the Father. Amen? Number 2, Jesus or the Messiah brought peace between man and man. No? Bakit tayo natututong magpatawad sa iba? Kahit hindi nila nabibigay yung nararapat para sa atin. It is because the Holy Spirit enable us and empower us to forgive and love others so that we can live in peace between man and man. Diba? Sabi ko nga sa ating lahat, napakahirap magpatawad. Tama, mali. Nung lalo na kung wala tayong Kristo at wala tayong banal na spirito sa buhay. Asawa nga natin ang hirap patawarin. Lalo na sa mga babae, ang hirap humingi na sorry. Tama, mali. Umamin. Umamin ang nasasakdal. Kasalanan niya, ako magsosorry. Kasalanan ko, ako magsosorry. Sa lahat ng oras, ako magsosorry. Bakit parang may mali? Ako lang bang anak ng Diyos? Sino dito makaka-relate sa mag-aasawa? Ang lalaki ang unang nagsosorry. Pwede ba itaas lahat? Uy, mahal ko asawa ko. Ano ba kayo? Hindi ako yun. I'm just example. No? Baby, sorry. Sorry na. Uy, huwag ka na magalit. Di ba, no? Ba't ganun? Sino mga Nanay Lloyda, ba't ganun? Ba't ang hirap mag-sorry ng babae? Ha? Bakit po? Mahaba ang buhok? O makapal ang pride? Anyway, that's how we should love our spouse. Amen? So, there's this peace between man and man because of Jesus Christ. Kasi, sino tayo para hindi magpatawad ng kapwa na tayo man ay pinatawad ng Diyos? Tama? That's why the greatest gift that we can give is forgiveness and love. Amen? Number 3, Jesus brought peace to us, to ourselves. Di ba nagkakaroon tayo ng kapayapaan every time that we will call upon the name of Jesus? Sino dito yung naka-experience na kapag masama ang loob mo o may problema ka, when you listen to worship and when you pray and call the name of Jesus and you read the Bible, somehow, sa hindi mo ma-explain na pagkakataon, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. And somehow, no, parang minsan chinecheck mo pa eh. Kanina galit ako eh. Dapat galit ako eh. Alam mo yung minsan nangyayari sa amin mag-asawa, kami ni Chow Yen, magkaaway kami, magkagalit kami. Pero syempre magpe-pray kami, di ba? Tapos nag-uusap na kami, bigla niya sasabihin sa akin, ay galit pala ako sa'yo, nalimutan ko. Parang, okay ka lang. Di ba? Nangyayari yan, di ba? Kasi madalas mangyari sa amin dalawa, nalilimutan namin na magkaaway kami. That's the beauty of everyone knows Jesus Christ. Kasi madaling malimutan yung kasalanan. Madaling magpatawad. Kung ikaw, Kristiyano ka na nandito ngayon, hirap kang magpatawad. Tanungin mo sarili mo kung may Diyos ka talaga. Meron pa ba kayong mga hindi pinapatawad? Kung hindi pa, tanungin niyo yung sarili niyo kung meron ba talaga kayong Jesucristo. Because Jesus brought peace to us because He forgives. Sabi niya, John 14:27, sabayan niyo ako malakas. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kayong matakot ngayong 2025. Ang kapayapaan ay mapa sa inyo dahil si Jesucristo ang kasangga nyo. Palakpakan natin ang Lord. Jesus is offering us inner peace. Sino madalas mainis dito?
Kung madalas kayong mainis, pasok kayo sa SM, hanapin nyo, Innisfree. Pumasok kayo doon, pero tawagin nyo si Jesus. Jesus, thank you for the reminder that I should be Innisfree. Amen? Alam niyo yung brand na yon, Innisfree? O yan, very good. No? Have the inner peace. Another thing, kapag naiinis kayo at masama ang loob nyo, remind yourself that you already inherit the glorious kingdom of God. Amen? Number 3, always remember that there will be a new heaven and new earth na magkakasama tayong magpupuri sa heaven. Amen? Would you like to be a part of the kingdom forever? Yes? Now join me that above all the New Year's goal, above all the resolutions or plans, church, let us discipline ourselves to seek God and obey His will and know that He is the wonderful counselor, He is the Prince of Peace, He is a mighty God, and He is, ano yung number 2? And He is the everlasting Father. No? Always remember that. That's why, starting tomorrow, January 6, I am calling the church for a corporate prayer and fasting. Another 21 days for us to set our minds on above and depend on our God, Jesus Christ. I would encourage everyone, lahat po tayo, bumalik po tayo next week because ilalatag ko po sa inyo ang vision natin for 2025. Amen? Are you blessed? Palakpakan natin ang Lord. Can I invite the worship team? If you are blessed, tell your neighbor, sandal lang kay Jesus. Huwag na kung saan-saan patumingin. Kay Jesus lang ang pag-asa. Amen. Let's all stand up. Above all a man's plan, it is the plan of God that will prevail. Amen. And as we commit our 2025 to our Lord Jesus Christ and recommit back ourselves with all I am, I know, church, that there will be greater 2025 beyond what we expect, beyond what we see. Amen. God has a better plan for each and every one of this family. Amen.